Sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman, kailangan po na naman daw maghigpit ng sinturon ng mga motorista dahil sa mabigat na oil price increase ngayong araw. Epektibo ngayong umaga na dagdagan po ng piso at 70 sentimo per liter ang presyo po ng diesel. Sa totoo lang, may mga iba mas mataas pa dito, ha? Correct. Opo, nasa piso at 40 sentimos naman ang dagdag po sa gasolina, habang nasa piso at 5 sentimo sa kerosene. Ayon sa Energy Department, ito'y natulak ng pag-atake na naman daw po ng Ukraine sa malaking oil terminal ng Russia. Nakakaapekto rin daw ang tensyon sa girian ng Israel at Hezbollah ng Lebanon. Nangako naman ng mga retailer ng bigas na sisimulan nilang magbenta ng mas mababang presyo simula Hulyo. Inaasahang mabibenta ang well-milled rice na 25% broken sa 45 hanggang 46 na piso kada kilo. Tinataya namang aabot sa 48 piso kada kilo ang premium rice na 5% broken. Sabi ng Grain Retailers Confederation of the Philippines, handa raw silang tumulong sa gobyerno para mapababa ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Nakipagpulong ang mga stakeholder ng industriya ng bigas sa mga mambabatas para talakayin kung paano nga mapapababa ang presyo ng bigas. Kasunod yan ang kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang taripa sa bigas sa 15%. Natalakayin po naman daw ng Department of Information and Communications Technology o DICT kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Committee o CICC ang ugnayan nito sa grupong Scamwatch Philippines. Ito nga po yung kasunod ng revelasyon na ang tech journalist na si Art Samaniego na isa sa mga convener ng Scamwatch ang umano'y nasa likod ng hacking ng mga website ng gobyerno. Nagsagawa kasi ang CICC ng mga kampanya kasamang Scamwatch mula noong nakaraang taon kung saan kanilang nakatrabaho si Samaniego. Kamakailan po lamang ay may mga inarestong hackers na kumukuha ng informasyon sa ilang pong mga pribado at government websites. Ayon sa isa sa mga suspect, si Maniego umano ang nag-uutos sa kanila na i-hack ang mga ito. Sabi po ng DICT, binubuo na ng NBI ang kaso kaugnay po dito. Kami po'y natawag na Ginoong Samaniego para sa kaukulang panayam at makuha ang kanyang panig sa isyong ito. Tinanggal na ng Kuwait ang visa ban para sa mga Filipino domestic workers matapos ang 1 taon. Sinuspindi nga ng Kuwait ang pag-issue ng bagong visa para sa mga Pinoy noong May 2023. Nagkalamat kasi ang relasyon ng Kuwait at Pilipinas dahil sa pagkamatay ng domestic worker na si Julie B. Ranara. Natagpuan ang sunog na katawan ni Ranara sa gitna ng disyerto noong Enero 2023. Napag-alaman na pinatay at sinunog si Ranara ng anak ng kanyang employer. Dahil dyan, tumigil ng pagpapadala ang Pilipinas ng first-time workers sa Kuwait. Nasa 11 milyong customers po naman ng iba't ibang mga brand ng Jollibee Group ang apektado ng nangyaring data breach. Ayon yan mismo sa National Privacy Commission o NPC. Sabi ng NPC, kasama raw sa apektadong datos ang personal na mga informasyon ng mga customer kasama ang birth date at senior citizen ID numbers. Sa ngayon ay humihingi na po ang Jollibee Group ng dagdag na 20 araw para makumpleto ang internal investigation. Humingi na rin daw ito ng tulong sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Inirekomenda rin po ng DICT na magsampa na po ng kaso ang kumpanya sa nasa likod ng hacking. Nagbabala po naman ang NPC sa panganib ng pagkuha ng mga hacker sa datos ng mga customer. Dito po ang risk of serious harm to the data subjects or yung mga customers. Lagi po yan, identity fraud or identity theft. Yan po yung number 1 na danger niyan. And baka po mas marami pong scam text ulit ang mag-proliferate. Yan po ang tinig ni Attorney Rainier Anthony Milanes, ang hepe ng Compliance and Monitoring Division ng National Privacy Commission. Kami rin po'y natawag sa Jollibee Food Corporation sa kanila pong panig sa napaka-importanteng isyong ito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.